Sagittarius, etong reading mo ay para alamin natin ano ba tong mga dapat mong i-surrender, etong mga blockages na ito sa buhay mo, sa sarili mo na nakakaharang ng mga swerte, success at grasya. Okay, ito yung mga dapat mong i-let go, itapon na, ayusin, baguhin. Okay, at itong reading na to ay para lang sa mga open-minded, no? So, kung sensitive kayo at hindi nyo feel yung tema nitong reading, kung ano man ang purpose nitong reading na ito, mabuti po wag na lang po kayo manood. Pangungunahan ko na kayo. So, collective reading to. Pwedeng magtutugma sa inyo, pwedeng hindi. So, bahala na kayo kung magpo-proceed kayo o hindi. Maraming salamat Sagittarius sa iyong support. Kung matagal ka ng taga-subaybay na sumusuporta sa aking YouTube at FB, pati na rin sa aking Instagram, TikTok. At kung bago ka naman, don't forget to subscribe, like, follow. Shoutout sa ating mga YouTube channel members na dumadami. Salamat sa Diyos, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Salamat sa inyong pagtangkilik, no? Shoutout sa inyo. Regarding mga personal readings naman, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng detalye na kailangan ninyo nakasulat sa description, pakibasa. Ganon din kung paano mag-join sa aking YouTube channel. Surrender, frustration. Surrender the drama. Ay, ganun. Drama. Artista. Surrender to setting limits. Surrender to the magic of who you are. Surrender to complete healing. Surrender to wonder and awe. Pala. Tamang basa dyan. So, unahin na natin to si surrender to frustration. Sinasabi dito, frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma is resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself, and regroup so you may approach the situation more calmly. Ayan, the more na nafu-frustrate ka, dear, lalong nagkakabuhol-buhol yung yung energies mo. Lalo katuloy nagkakaroon ng blockage. No, kasi nagfo-focus ka doon sa frustration. So, yan, whether frustration yan or ibang negative emotions, no, tandaan natin, the more na naglilinger tayo doon, the more na yun yung ginagawa natin, lalong hindi nakakatulong. 'Di ba? Overthinking ganun din. Pareho lang. Galit ganun din, sama ng loob. Sino ba yung nabubulok sa Sino ba yung naha-high blood? Sino ba yung nai-stroke dahil sa galit? Hindi ikaw din. Eto ganun din, frustration. Dadami lang wrinkles mo, lumalaki yung blockage mo, instead na swertihin ka, gumaan yung energies mo, kalooban mo, gumaan yung kabuhayan mo lalo. So, sa tingin ko, mas maganda mag-focus ka na lang doon sa solution instead na ma-frustrate ka na ma-frustrate. And kung halimbawa naman, no, kaya ka na-frustrate kasi nagtatry, sabi mo sa sarili mo, ba yan, nakaka-frustrate, nagtatry, pero ba't ganun pa rin, nagpe-fail pa rin ako, and then, re-evaluate, pause muna, time out muna, baka kasi may mali dun sa ginagawa mo, bakit hindi siya nagkakaroon ng successful outcome. Baka may kailangan kang baguhin, ibahin doon sa iyong approach, doon sa iyong mindset, kung paano mo ginagawa.
So yun, isa yun, maging ano ka rin, maging open-minded. Sa tingin ko makakatulong. Instead na ma-frustrate ka. And minsan, honestly, real talk, minsan, hindi talaga para sa atin yung pinto na yun. Kaya siguro talagang hindi bumubukas sa Sagittarius, no? So yan, minsan maging sport tayo, humble, natanggapin na hindi lahat ng bagay na gusto natin para sa atin. Minsan, meron talagang nakalaan para sa atin. So, it's humility. Ano ba yung binanggit ko kanina? Pagiging open-minded. No? At mag-focus ka doon sa solution, hindi doon sa frustration. Ayan, no? Walang magbubukas sa iyo na door kung puro frustration yung paiiralin mo. The key to resolving itong dilemma na ito. Sabi nga, take a breath, mag-meditate, i-center mo yung sarili mo at mag-regroup. O diba, halimbawa, may gera o nakita mo, naknang tipaklong, 2 batalyon yun. Kayo kalahating batalyon. Lalaban ka pa ba at the cost ng mga sundalo mo? Anong gagawin? Retreat. Plan B. Regroup. Pack up muna. Tapos laban later. Isip muna tayo. Ganun. Siguro ganun yung approach na tinuturo sa iyo para iba yung maging outcome. At yan yung dapat mong i-let go. Kesa ma-frustrate ka ng ma-frustrate, no? O, isa pa to. Surrender the drama daw. O, no matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. O, nakikihalo ka pa daw doon sa drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. So, ito yun parang meron ako nabasa na instead of drama naman the word used was circus. Okay? Pag sinabing it's not my circus, ibig sabihin nun parang nire-refuse mo na maki-join doon. Kasi alam mo na hindi dapat. Okay? So, parang ganyan yan. Not, hindi mo yan. Hindi mo kailangan i-involve yung sarili mo sa lahat ng conflict, sa lahat ng drama. O, yan. I-exempt mo yung sarili mo. Hindi laging kailangan makisawsaw o i-involve mo yung sarili mo doon sa drama. Kasi kung hindi naman talaga kailangan, imagine mo na nag-i-spend ka ng energy dyan, instead na nag-i-spend ka ng magandang ng energy mo sa ibang magandang bagay, instead doon sa drama. Ayan make sure daw na hindi ka nakaka-contribute doon sa drama. Kaya dapat i-center mo yung sarili mo, i-ground mo. Mas mare-resolve yung problema or yung issue. Pagka ganun. So, ayan, avoid mo ito. Avoid mo na mai-involve ka lagi dyan sa mga ganyan drama. Isa yan sa blockage mo. Baka kasi laging hindi mo ma-resist yung sarili mo na nai-involve ka tuloy doon kahit hindi ka naman dapat kasali. Di ba? Surrender to setting limits. So, sabi dito, it is healthy to set boundaries in relationships. Daming nakakuha nito. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. Ito yung mga time na pwede kang tumanggi or dapat mong sabihin no, pass muna. Yan. Ito yung pagseset ng mga limitasyon, boundaries. Yan, sa relationships, no? Marami. Pwedeng sa jowa, pwedeng sa kaibigan, sa katrabaho, sa family. Relationships So, hindi lang ito sa romance. So, learn to say no pag kailangan. Ito ay para sa iyong well-being din.
So, halimbawa, meron laging nangingialam sa buhay mo na hindi naman na dapat siya nakikialam sa mga sa mga private matters sa buhay mo, nangingialam siya. Ayun, isa yun example. Or yung tao na hindi marunong makiramdam na dapat na siyang umuwi, pero nandun pa rin, nag-overstay doon sa bahay mo. Maraming bagay, or yung basta yan, isa yan, yung nakaka-invade ng privacy, yung nangingialam, ano pa. Basta marami. Yung mga taong namimerse sa'yo na gawin mo yung ganito, ganyan. Kadugo mo man yan, hindi. Yan. Isa yan sa blockage sa buhay mo. Surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with the uniqueness and worth that come from just being you. I-surrender mo rin ito, kung ano man itong mga small talk mo sa sarili mo, yung mga nega na iniisip mo sa sarili mo. I-surrender mo yung pinipigilan mo yung natural na ikaw. Surrender mo yan. Dapat ikaw ay maging genuine. At just be you. I-embrace mo yan. I-surrender mo itong mga insecurities mo sa katawan mo, sa sarili mo. Na hindi ka maganda, na hindi ka sexy, na hindi ka katulad ni ganyan. Yan. Surrender mo yan. Kasi ikaw ay isang magical being and unique. Ayan, no? Your worth, yung worth mo is nanggagaling sa kung paano mo i-embrace yung ikaw, yung sarili mo buong-buo, mga positive and negative aspects mo. Sa physical man yan o hindi. Yung kabuuang ikaw. So, ikaw, maging natural ka sa sarili mo. At wag mong ikahiya kung ano ka sa ibang tao. Yun, sa blockage mo. Surrender to complete healing. O, buksan mo yung puso mo to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual healing. I-surrender mo yung mga dapat mong i-surrender para matanggap mo yung healing na kinakailangan mo, Sagittarius. Isa ito sa iyong blockage. Ano ba sa tingin mo itong mga bagay na ito na nakaka-inhibit ng iyong recovery or healing? Ito ba yung mga galit? Ito ba yung ano pa ba? Usually galit, 'di ba? Pagka halimbawa may tao ka nakaaway, halimbawa may ginawa sa yung di maganda, yun, minsan tumatagal tayo doon sa stage na instead na gumaling na tayo. Hindi kasi natin makalimutan yung galit, sama ng loob natin dahil doon sa ginawa sa atin. And minsan hindi natin nare-realize na nadadrag tayo, no, na instead na maghilom yung sugat natin, lalong nandun lang siya, hindi gumagaling. So, yan. Yung hindi makalimutan yung ginawa, yung sama ng loob, yung galit, yung atraso, yun. Acceptance, yan. Importante rito. Kasi, yun nga yung unang step eh. So, hanggat hindi natin natatanggap yun, nandun pa rin yung galit, lalong mahirap mag-move forward, lalong mahirap makarecover, gumaling. So, isa yan sa blockage, no, sa buhay mo. Para ikaw ay makamove forward at pumasok yung mga blessings. Surrender to wonder and awe. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all your life.
This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. Ayan. So, ewan ko ito yung sarili kong pagkakaunawa dun sa nakasulat. Siguro ang sinasabi na itong card na to is every situation na na-experience mo, Sagittarius, learn to appreciate yung magagandang bagay at hindi magagandang bagay sa bawat pangyayari sa buhay mo. Di ba lahat naman ng bagay may silbi? Di ba? So, kung halimbawa, kasi madalas na-appreciate lang naman natin yung magaganda di ba? Parang sa mga tao, ganun din. Pag hindi maganda, hindi napapansin, hindi na-appreciate. So, yung mga pogi, magaganda, usually sila yung mapapansin agad. So, parang ang sinasabi nito, isurrender mo yung sarili mo sa every moment na nangyayari, maging open ka. Maging open ka doon sa possibilities ng bawat pangyayari sa buhay mo. Pangit man yan, maganda. Kasi lahat ng nangyayari sa atin, nangyayari for a reason. Yung magagandang bagay to inspire us, lalo tayong maging grateful, no? Pagyamanin natin, at yung mga pangit na nangyayari naman sa buhay natin ay nagbibigay ng lessons para tayo ay mas maging strong, mas mahubog, no? Yan. So, siguro yun yung nakikita ko, parang maging open ka sa bawat nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, try to see, halimbawa, kahit pangit yung nangyari, try to see it na ito pa rin ay isang blessing. Yun nga lang, blessing in disguise. Kailangan mo munang makaranas ng ganito, bago mo matutunan, bago ka maging strong. Ayan. So, yan. Ewan ko, pero sana na, kahit pa paano na-explain ko, instead na mag-complain tayo, na isipin natin, ay, doomed na ako, pangit na ito nangyayari sa akin, ba't ganito? So, itry nating i-analyze every time yung mga na-experience natin. Ano kaya to? Bakit kaya to nangyayari sa akin? In a good way, hindi yung nagre-reklamo ka na, ano ba to? Bakit naman ganito lagi nangyayari sa buhay ko? Ano ba yan? Mahal ba talaga ako ng make-upal? Ba't ganito? Ayan, yun yung sinasabi ko. So, bago tayo magreklamo, kasi pwedeng yan yung blockage So, isipin mo na lang, ako ganito, alam nyo ito share ko lang sa inyo to, pero ito, totoo to. Wala talagang halong biro. Marami na akong pinagdaanan din sa buhay ko, na talagang dudurugin ka, yung faith mo, yung parang halos inisip mo, kakayanin ko pa ba to? Bibitaw na ba ako? Actually, health yan. About health ko or health ng family member. Yung hindi mo ini-imagine na kakayanin mo Kasi may plan si God sa'yo. Yun yung sinasabi ko. Na never ako nagalit sa taas. Never ko siyang kinwestiyon. Bakit mo ginagawa sa pamilya ko to? Bakit mo to ginagawa sa akin? Ang pangit naman lahat ng pinapadala. Hindi, never ko talaga pong nasabi yun. Kahit sa isip ko, sa puso ko, never. Alam niyo kung anong prayer ko? Lord, bigyan niyo ako ng lakas. Bigyan niyo ako ng lakas na kayanin ko ano man itong nangyayari sa buhay namin, sa buhay ko. Ganun. I-share ko lang. At alam nyo, yung mga time na yon, may mga nalagpasan kaming matitindi na talagang ini-imagine ko, kala ko katapusan na, ganyan-ganyan. Pero hindi Nasa sayo talaga Nasa sa puso mo Diba? So, yun yung sinasabi ko. Sinishare ko, parang feeling ko related siya dito. Okay, Sagittarius, no? Ang pinaka-goal ko dito sa reading na ito is
mag-heal yung iyong shadow side. Ano yung mga parts, aspeto ng sarili mo na dapat mag-heal at dapat isurrender para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. Maraming salamat, Sagittarius. Sana na-appreciate mo to. At kung oo, don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush!